Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad kong kinuha ang tuwalya ko dahil plano ko munang maligo. Pagkatapos nun ay tinuyo ko na ang buhok ko at naghanap ng pwedeng suotin. Madami akong mga sexy na damit na pang party dahil bigay ito ng pinsan ko na nakapang-asawa ng isang retired Navy. Minsan lang sa isang taon sila umuwi dito, at palagi niya akong dinadalhan ng mga dress. At isa pa, mahilig din akong sumali ng mga pageant nung high school ako. Kinuha ko ang isang bodycon dress na kulay red pero silk ang tela, kaya medyo makintab siya. Sobrang baba ng neckline nito, kaya naman medyo litaw ang kunting balat ko, at may konting slit ito sa gilid, kaya medyo na-expose ang legs ko. Nag-apply lang ako ng kaunting makeup at pulang lipstick, para mag-match ito sa suot kong dress. Nagsuot na rin ako ng stilitas na bigay din ng pinsan ko. Nag-coat muna ako dahil nahihiya akong lumabas ng nakaganito. Plano ko na rin mag-taxi papunta doon, dahil napaka-awkward naman kung sasakay ako ng jeep. Kinulat ko lang ng konti ang buhok ko, at kinuha na ang maliit na purse ko. Narinig ko namang tumunog ang cellphone ko. Si Elise yun, tumatawag. "Girl, asan ka na?" Bungad nito sa akin pagkasagot ko. "Tapos na akong mag-ayos, pabalik na ako dyan," sabi ko sa kanya. "Okay, sige, ako din pabalik na doon, see you there, ingat ka." Puzzle nito at agad na pinatay ang tawag. Lumabas ako agad sa kwarto, at nakita ko naman si nanay at tatay na nanonood ng TV, at si Denver nakakarating lang galing sa paaralan. "Wow, ang ganda mo, nak." Bulalas ni nanay nang makita niya akong lumabas. "Hoy, ano yan ate ha? Magpalit ka nga dun." Pagalit na sigaw ni Denver at akma pang ibabato sa akin ang sapatos niya. "Ano ba? Pupunta ako ng party," reklamo ko sa kanya. "Aba, kahit na magpalit ka pa din." Singhal nito sa akin. "Alangan namang magpantalon at shirt ako dun, nag-iisip ka ba?" sagot ko sa kanya. "Hayaan mo na ang ate mo, Denver, minsan lang yan mag-ayos." Saway sa kanya ni Papa, at nakangiting tumingin sa akin. "Ang ganda naman ng anak ko," puri sa akin ni tatay. "Thank you po nanay at tatay," sabi ko sa kanila ang tumingin kay Denver at binalotin siya. Buti nga sa kanya panira kasi. "Naipapayagan niyo ba si ate na lumabas ng nakaganyan? Tingnan mo nga ang damit niya, oh." Reklamo ni Denver sa kanila. "Hayaan mo na muna ang ate mo, Denver. Malamang, pangmayamang party yung pupuntahan niya, syempre ayaw niya din namang mapahiya." Sagot sa kanya ni nanay. "Tama yan, nay. At isa pa, malay mo may mahanap na boyfriend na dun yung ate mo." Biro naman ni tatay, kaya agad nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. "Tay naman, ayan ka na naman sa mga biro mo," sabi ko sa kanya. "Sorry nak. Siya nga pala, may sasakyan naman kayo di ba?" Tanong nito sa akin. "Opo tay, gamit namin yung service van ng kumpanya," sagot ko sa kanya. "Mabuti naman kung ganun. O siya, mag-ingat ka dun nak tapos mag-text ka kay Denver, kung pauwi ka na para masendo ka niya sa labasan," sabi ni tatay. "Opo tay. Oy, teka lang ate, antayin mo ako." Singit na naman ng papansin kong kapatid. "Ano na naman ba?" sagot ko sa kanya. "Diyan ka lang, magbibihis muna ako, sasamahan kita palabas," sabi nito at dali-daling kumaripas ng takbo papunta sa kwarto niya. Napangiti naman ako sa ginawa ng kapatid ko. Alam kong overprotective lang siya sa akin. Napaisip din ako sa sinabi ni tatay kanina tungkol sa pagbo-boyfriend. Siguro nga masyado akong nawili kakatrabaho, at nawala na ang atensyon ko sa mga ganong bagay, dahil puro nasa trabaho na lang ang focus ko. "Tara na," masungit na sabi nito, kaya naman sumunod na agad ako sa kanya. "Akala ko ba may sasakyan kayo?" tanong nito sa akin habang naglalakad kami palabas. Andan sa kumpanya nag-aantay ang van. Doon ang meeting place naming lahat, kaya naman magta-taxi na lang ako papunta doon, sagot ko sa kanya. "O sige. Mag-text ka sakin kung nakarating ka na dun ate bili nito, kaya tumango naman ako agad. Mabilis lang akong nakasakay ng taxi, at agad ko din namang nakita ang van na nasa harap na ng building, at kita ko din si Elise na nasa labas nag-aantay. Agad naman akong lumapit sa kanya. "Wow!" bulalas nito. "Maganda ba?" I asked and consciously checked my outfit. "Sobrang ganda girl, mukha kang mayaman," puri nito sa akin. "Bolero ka talaga, tara na nga." Ay ako sa kanya at pumasok na sa loob ng van.
Ilang van din ang nakaparada sa labas ng kumpanya, dahil madami naman ang staffs, kaso hindi naman lahat ang makakapunta, dahil ang iba ay may mga personal din na gawain. Pumasok na kami ni Elise sa loob ng isang van. Nag-antay pa kami ng ilang minuto, dahil meron pang ibang hindi dumating. Nung paalis na kami ay agad akong nag-text sa kapatid ko. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa venue ng party, ay hindi ko alam kung anong lugar itong dinadaan namin. Basta ang alam ko lang ay pumasok kami sa isang exclusive village, at masasabi mo talagang sobrang yaman ng mga nakatira dito, dahil puro mansion ang mga nakatayong bahay. Grabe, napakayaman naman pala talaga ni Sir Franco, no? Namamanghang sabi ni Elise, habang tumitingin-tingin sa paligid. Ngayon na malapit na kami ay bigla na lamang akong kinabahan. Puro mayayaman ang mga tao doon at mahirap lang ako. Malalaman kaya nila na hindi ako mayaman? Malamang, sa brand pa nga lang ng purse ko kitang-kita na ang pagka-cheap nito. Pero hindi lang iyon ang inaalala ko. Ano kayang magiging reaksyon ni Franco kapag nakita ako? Magagandahan kaya siya sakin? Napatigil ako sa isiping yun. Teka, bakit ko ba iniisip ang magiging reaksyon niya? Alam ko namang hindi niya ako makikita sa dami ba naman ng bisita niya ngayon. Habang papalapit kami, ay rinig ko na ang malakas ng tugtog ng upbeat music at mga taong nagkakasiyahan sa party. At hindi nga ako nagkamali, dahil huminto kami sa harap ng isang napakalaking mansion. At kapag sinabi kong malaki, sobrang laki talaga. Ngayon pa lang ako makakapasok sa ganito kalaking bahay. Sa magazine at internet ko lang kasi ito nakikita. Wow, grabe, para akong malulula. Sabi ni Elise nung makalabas na kami. Kinuha ko na rin ang coat na suot ko, at iniwan iyon sa loob ng van. Sana makahanap ako ng mayamang boylet ngayon, sabi nito. Makakahanap ka niyan mamaya, pag-encourage ko sa kanya. Kakagaling lang kasi ni Elise sa isang break-up, kaya naman mas mabuti rin sana kung mababaling sa iba ang atensyon niya. Pumasok na kami sa loob kasama ng ibang staff ng kumpanya, at pag-apak pa lang namin sa garden ay agad na akong nanliit sa sarili ko. Napakalayo at napakalaki ng agwat ng mundo ko, sa mundo ng mga mayayamang tao na ito. Amara, you're here. Rinig kong bati sa akin ni Sir Adrian, kaya naman napatingin ako sa gawi niya. Hello sir, good evening po, bati ko sa kanya nung makalapit siya sa amin. Nakita mo na ba si Franco? Agad na tanong nito sa akin. Hindi pa po sir, kakarating lang din po namin, sagot ko sa kanya na medyo sumisigaw, dahil masyadong malakas ang music. Ganun ba? Sige, pumasok muna kayo sa loob, at kumain, wag kayo mahiya, sagot nito, kaya naman tumango ako. Sige po, see you later. Hinela ko na si Elise papasok ng bahay. Hindi ko naman kabisado ang loob ng bahay, dahil first time ko pa lang dito. Sumusunod lang naman kami sa mga taong nasa unahan namin. Nakarating na kami sa loob, at talaga namang nakakalula ang laki ng bahay. Napakaganda ng mga disenyo at halatang mamahalin ang mga kagamitan. Tara na girl, kumain na tayo para makahanap na ako ng boylet, nagmamadaling aya sa akin ni Elise, at hinela ako papunta sa dining area. Pagdating ko doon ay napakadaming pagkain. Sa tingin ko ay aabutin ako ng ilang araw, bago ko matikman isa-isa ang mga putahe, dahil sobrang dami talaga. Feeling ko nga hindi yun mauubos. Pang isang barangay ata ang handaan nila dito. Natatakam ako sa mga pagkain, kaya naman kumuha na ako agad ng plato. Naglagay lang ako ng chicken cordon bleu, pork cutlet, at mga dessert sa plato ko. At agad na sinundan si Elise sa isang mesa na nasa labas ng bahay, malapit sa pool area. Habang kumakain kami ay bigla na lamang nagsalita ang MC. Good evening ladies and gentlemen, I hope you are all doing good tonight. Thank you for being here with us, as we all gather to celebrate the 27th birthday of Mr. Franco Fontanilla. Agad namang nagpalakpakan ang lahat ng tao, kaya sumunod na lang din kami. Tila hindi ko masubo ang pagkain na nasa bibig ko, nang makita kong umakyat si Franco sa stage. Napakagwapo niya sa suot niyang tuxedo, at napaka-clean ng pagkakaayos ng buhok niya ngayon. Wala akong narinig ni isang salita sa speech niya, dahil nakatingin lang ako sa kanya the whole time, kaya naman laking gulat ko na lang nang bigla din siyang tumingin sa akin. Girl,
Tapos na akong kumain, aalis muna ako at makiki-party. Malay mo may mahanap akong boylet. Maghanap ka na din, madaming gwapo dito. Naiwas ko ang tingin ko kay Franco nang magsalita si Elise. Ha? Iiwan mo ako dito? Tarantang tanong ko sa kanya. Ano ka ba girl, malaki ka na, sabay naman tayong uuwi. Text na lang kita mamaya kung uuwi na tayo. Good luck. Sana may mahanap kang pogi ngayon. Ang gwapo pa naman ni Sir Franco. Osel nito na animoy kinikilig. Tatawagan ko pa sana siya, kaso bigla na lang siyang umalis. Pagtingin ko sa stage ay wala na dun si Franco, kaya naman agad akong kinabahan na baka puntahan niya ako. Napaka-assumer ko naman, kung iisipin kong pupuntahan niya ako dito, matapos niya akong makita. Hindi ko alam pero ganun ang naging kutob ko, kaya naman agad akong naglakad papasok papunta doon sa dining area. May nakita kasi akong marshmallows doon, at may chocolate fountain din, kaya plano ko iyong punteryahin. Gusto kong iwasan si Franco ngayon dahil una, nahihiya ako sa kanya at pangalawa, ayokong makita siya ng mga bisita niya, na nakikipag-usap siya sa isang gaya ko, dahil mapapahiya lang siya. Kumuha ako ng bowl at nilagyan iyon ng marshmallow, at isa-isang nidip doon sa chocolate fountain. Pagkatapos ay naghanap ako ng pwedeng matambayan, dahil iniwan na ako ni Elise, at ayaw ko namang makipaghalubilo sa iba dito, dahil hindi naman ako makaka-relate sa pag-uusapan nila, dahil malamang tungkol lahat iyon sa negosyo. Siguro sa mga oras na ay may nahanap ng lalaki si Elise at sinusulit ang gabing ito. Naglalakad lang ako dahil hindi ko naman kabisado ang bahay na hanggang sa dumating ako sa isa pang garden na may coffee table sa gitna. Wala masyadong tao dito, dahil nasa likod na parte ito ng bahay, kaya naman agad akong pumunta doon. Tahimik kong nilalantakan ang mga marshmallow na may chocolate, nang bigla na lamang may nagsalita sa likod ko. There you are. Ang bilis mo namang makawala, hinarang lang ako ng mga bisitang bumati sa akin, na wala ka na agad sa paningin ko. Nagulat ako nang mapagtantong si Franco nga iyon. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba ako babatiin? Tanong nito kaya agad naman akong napayuko. Happy birthday, mahinang bati ko sa kanya, at nilapag ang bowl na may lamang marshmallow sa coffee table. Thanks. You look good in your dress, he said and looked at me intently. Actually ilang segundo lang naman siya tumingin sa mukha ko, at agad din yung bumaba sa dibdib ko, kaya naman agad kong tinakpan yun. Sana pala hindi na lang ganito ang sinuot ko. Thank you, pagpapasalamat ko sa kanya sa pagpuri niya sa akin. Anyways, may regalo ka ba para sa akin, Amara? Okay lang din kung wala, pero dapat pumayag kang sumayaw kasama ako, sabi nito at commendat pa. Naalala ko ang binili ko kanina. Nagdadalawang isip ako kung ibibigay ko ba iyon sa kanya, dahil nahihiya ako, pero ayaw ko din namang makasayaw siya mamaya. Kaya labag man sa kalooban ko, ay dahan-dahan kong kinuha ang maliit na box sa loob ng purse ko. Wow! Meron nga, thank you. Hindi ko pa naman inaabot sa kanya, ay agad niya naman itong kinuha sa kamay ko. Masyado naman atang excited ang lalaki ito. Bakit naman ganun na lang siya kasaya ang dami-dami namang regalo ang natanggap niya ngayong araw. It's cute. Bulalas niya nang makita ang laman nito. Sorry, yan lang ang kinaya ng budget ko, nahihiyang sabi ko sa kanya. No, it's okay, I really love it. Osel nito at tinaas pa sa ere ang binigay ko. Bakit nga pala ito ang naisip mong iregalo sa akin? Tanong nito sa akin. May nakita kasi akong ganyang suot mo. Nakita ko lang yan kanina sa department store, at bigla kitang naalala, naisip kong baka mahilig ka sa mga ganyang bagay, paliwanag ko sa kanya. Really? Ako ang naalala mo nung makita mo ta? Oo. Di ko matapos ang sasabihin ko dahil sa sobrang ilang. Napaka-seryoso kasi ng tingin niya sa akin ngayon, kaya napipilitan akong tingnan din siya sa mata. Amara, I can't take it anymore, sabi nito kaya naman naguguluhan ako. Ha? Anong ibig mo sa? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang bigla na lamang siyang lumapit sa akin, at ilang saglit pa ay tinawid niya ang distansya naming dalawa. The next thing I know he is kissing me already. Franco is kissing me right now. I was taken aback when Franco suddenly crossed the small distance between us, and in a blink of an eye he was already kissing me.
This man is kissing me. His lips are burning red at hindi ko alam kung bakit ako natigilan at wala man lang ginagawa. Amara, I can't take it any longer. Nagre-replay sa utak ko ang sinabi niya bago ako hinalikan. I stood there frozen while his lips still collided into mine. Akala ko bibitaw lang siya agad. But his hand snaked into my bare face, pulling me nearer to him. And putting his other hand on my waist. Bigla akong nakaramdam ng takot, nang mas pinalalim niya ang halik. Nararamdaman ko na ang takot, kaya naman agad ko siyang sinuntok sa dibdib kaya agad din naman siyang bumitaw. He just keep on staring at me. Ano ba, wala ba siyang sasabihin sa akin? Bakit mo yun ginawa? Nauutol na tanong ko sa kanya, habang nakatingin sa mga mata niyang nanghihigop na naman. Because I want to, sagot nito na parang hindi naman lang nagsisi sa ginawa niya. Want? What did you just say? Sa tingin ko ay biglang tumaas ang blood pressure ko, dahil sa sinagot niya. Hindi niya ba alam na first kiss ko yun, timang ba siya? You look so hot tonight, Amara. I can't help myself but to adore you. I saw some chocolate sauce in your mouth, that's why I kissed you, he said and smirked. Wow! Napakagaling! Singhal ko sa kanya at sa tingin ko, ay na-misunderstood niya ang sarcasm ko dahil ngumisi pa ito. Really? Did you like it? Tanong nito. I can't take it anymore, kaya naman nasample ko siya dahil sa galit ko. First kiss ko yun, show nga ka ba? Respeto naman. Galit na sigaw ko sa kanya, kaya naman gulat na gulat itong napatingin sa akin. Sa sobrang galit ko ay nagsisimula lang tumulo ang mga luha sa mata ko ngayon. Sana pala hindi na lang ako pumunta dito. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ibibigay ko lang ang first kiss ko, sa taong mamahalin ko, at bigla na lamang na nakawin ng isang kumagnata. Franco, hindi ako kagaya ng mga babaeng naging parte ng collection mo. Matino akong babae, Franco, at hindi ako basta-bastang nagpapahalik sa kung sino-sino lang. Ganon na ba talaga, kababa, ang tingin mo sa akin? Kaya mo ba ako kinakaibigan dahil sa intensyon mong yan? Oo, mahirap lang ako, Franco, pero mahalaga sa akin ang dignidad ko. Hinalikan mo ako dahil lang sa may chocolate ako sa labi. What a lame excuse. Galit na sigaw ko sa kanya, habang pinupunasan ang mga luhang marahas na kumikawala sa mga mata ko. No, Amara, I didn't mean it like that. Wag mo kong hawakan. Sigaw ko sa kanya nang akmang lalapit siya sa akin. Hindi ako isang trophy, Franco, kaya wag mo akong ihalin tulad sa mga babaeng natikman mo na dahil hindi ako ganun. Yun ang huling sinabi ko sa kanya, bago ako nag-walk out. Narinig ko pang tinatawag niya ang pangalan ko, pero hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Nahihiya man ay nagpatuloy pa din ako sa paglalakad papasok ng mansion nila, dahil hahanapin ko si Elise. Napakadaming tao sa dance floor. At napakaingay. Madami ng lasing na sumasayaw sa gitna. Amara, andito ka pa din pala, narinig kong tawag sa akin, at pagtingin ko ay si Sir Adrian pala. Hello po sir, bati ko sa kanya. Bakit di ka pa sumasayaw? Kumain ka na ba? Tanong nito sa akin. Opo, kumain na po kami kanina ni Elise. Hinahanap ko nga po siya ngayon dahil aayain ko na siyang umuwi, nahihiyang sagot ko sa kanya. O ang aga nyo namang umuwi. May ginawa ba si Franco sa'yo? Tanong nito kaya naman agad akong napalunok. Ah hindi po sir, wala po yun, ilang nasagot ko sa kanya. Alangan namang sabihin ko na hinalikan ako nung magaling niyang kaibigan, dahil lang sa may chocolate ako sa labi. Gusto mo bang ihatid ko na kayo ni Elise? Tanong nito sa akin. Kung ako ang papipiliin ay papayag na ako, kaso nahihiya din naman ako sa boss ko, kung aalis siya dito sa party para lang ihatid kami. Hindi na po sir. Magkasama naman kami ni Elise at isa pa po andyan naman yung service van ng kumpanya, magalang nasagot ko sa kanya. Okay, but call me if kailangan nyo nang maghahatid sa inyo By the way, you really look good tonight, Amara, puri nito sa akin at ngumiti. Nagpasalamat lang ako sa kanya, at nagpaalam na rin na hahanapin ko na si Elise. Sumasakit na ang paa ko, dahil sa suot kong stiletto, kaya naman naisipan ko munang umupo sa isa sa mga bar stool na nasa counter. Meron kasing minibar itong mansion nila. Elise, asan ka na ba? Tinext ko na lang siya dahil pagod na ako kakalibot dito sa mansion nila Franco.
Hindi mo agad-agad mahahanap ang taong hinahanap mo sa bahay na ito, dahil sa sobrang laki, at isa pa ang daming tao dito ngayon. Ilang minuto pa bago ito nag-reply sa akin. Andito ako sa may pool area girl. Bakit? Reply nito sa akin. Umuwi na tayo, ay ako sa kanya. Nako nag-enjoy pa ako eh. May nakita akong poging boylet dito. Kung gusto mo pumunta ka din dito, dahil pogi din itong mga kasama niya. Mamaya na tayo umuwi, ang sarap ng alak nila dito. Nadismaya ako sa naging sagot nito. Ayaw ko din namang maging selfish kay Elise, dahil alam kong minsan lang siya nakaka-party ng ganito. At baka makahanap na rin siya ng bagong boyfriend. Wala naman akong magawa dito sa loob, kaya naman ay nagpasya akong bumalik doon sa garden na walang tao. I'm sure wala na doon ang Franco na yun. Habang papunta ako doon, ay naalala ko na naman ang paghalik niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang uminit ang pisngi ko. Marahil dahil yun sa hindi pamilyar na sensation na naramdaman ko kanina. All my life ay hindi pa ako nakakapag-boyfriend, 23 years old na ako ngayon, pero hindi ko pa naranasan magkaroon ng kasintahan. Maganda naman ako at madami rin namang nagkakagusto sa akin, at nagtangkang manligaw, pero hindi ko pa rin sila magawang patulan. Hindi ko alam, pero baka nakukulangan lang ako sa mga efforts nila. Bata pa kasi ako sa mga panahong yun, at iniisip ko talaga ang pag-graduate na pinapanatili ang pagiging scholar ko. At nung makagraduate na ako ay wala pa din akong time sa mga ganong bagay, dahil na busy ako kakahanap ng trabaho. Habang naglalakad ako papunta doon sa maliit na garden, ay narinig ko ang isang babae. Franco, there you are, happy birthday. Pagkarinig ko sa pangalan ni Franco, ay automatic akong napatingin. The girl was wearing a bodycon dress with silver glitters all around, at napakaganda ng katawan niya. She was approaching Franco who was walking towards my direction, pero di naman ako nakikita nito. Oh, you're here. Sagot naman ni Franco. Really? Galit ka pa din ba sa akin? Why are you talking to me like that? Sagot nung babae. Halata naman sa dalawang na magkakilala sila. Baka isa siya sa mga kaibigan ni Franco, o baka isa doon sa mga babaeng naging koleksyon niya. Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa, dahil ayoko namang dumiretso sa paglalakad, dahil sigurado akong makikita ako ni Franco. Kung iisipin ay pwede naman akong maglakad pabalik dun sa loob ng bahay nila, pero ayaw namang maglakad ng mga paa ko. At isa pa, gusto kong marinig ang pinag-uusapan nila, dahil masyado akong curious. Pero hindi na muling nakasagot pa si Franco, nang bigla na lamang siyang hinalikan ng babae sa labi. Wow! Siguro nature na ng mga mayayaman ang manghalik at magpahalik sa kung sino-sino lang. Bigla akong nena sa ginawa ng babaeng yun. Smack lang naman yun, pero di ko alam bakit ako nagagalit. At mukhang nasisiyahan pa ang Franco na ta. Hanep talaga, hinalikan niya ako kani-kanina lang, tapos ngayon magpapahalag siya sa iba. Ang galing! Sa sobrang inis ko ay nagmamadali akong tumalikod sa kanila, dahil balak kong bumalik na lamang sa loob ng mansion nila. Pero sa sobrang katangahan ko naman, ay natapilok ako sa pagmamadali ko. Aray! Amara, is that you? Rinig kong tawag sa akin ni Franco, kaya agad naman akong kinabahan. Kahit masakit pa ang paa ko, ay agad-agad akong tumayo, at dali-daling naglakad papunta sa loob. Hey Franco, where are you going? Wait for me. Rinig ko pang habol ng babae. Madaming tao sa loob ng mansion nila, kaya mahihirapan siyang mahanap ako. Agad naman akong umupo doon sa bar stool ng minibar nila. Isang shot nga ng tequila. Sabi ko dun sa bartender. Napakababa ng alcohol tolerance ko, pero sa ngayon ay gusto kong mag-inom. Wala naman akong nararamdaman dun sa Franco na yun, pero bakit ganun na lang ang galit ko nang makita siyang hinalikan nung babaeng yun? Maybe my ego was crushed upon seeing him being kissed by someone else after he stole my first kiss. Sino bang di may inis dun, ninakaw niya ang first kiss ko, tapos makikita ko na lang na hinalikan siya ng iba. Agad ko namang nilunok ang tequila na binigay sa akin ng bartender. Hamagod sa lalamunan ko ang lasa ng tequila, kaya agad ko namang pinagsisihan kung bakit ko nilagok lahat yun. Ang pait. Hey, why are you drinking here alone, gorgeous?
Napatingin ako sa katabi kong lalaki na umupo rin sa katabing bar stool. "Leave me alone," masungit na sabi ko sa kanya, habang sumisenyed sa bartender na gusto ko ng juice. "Why? You don't want some company?" Tanong nito sa akin. Hindi ko siya sinagot, dahil agad kong ininom ang juice, dahil desperada akong mabura yung lasa ng tequila sa lalamunan ko. "I guess you're not good at drinking. Am I right?" Sasagot na sana ako sa kanya, nang bigla na lamang may sumingit sa amin. "Hindi mo ba siya narinig, Charles? She said leave her alone." Nagulat ako dahil boses yun ni Franco. Tay niya na sundan niya pa din ako dito. "Oh, is this your girl Fontanilla?" "I'm sorry bro, I'm backing off," sagot nung lalaking tinawag niyang Charles. Agad naman itong umalis. "Stop drinking. Your alcohol tolerance is very low," saway nito sa akin. "Ano bang pake mo?" Masungit na sabi ko sa kanya, at ininom ang natitirang juice, dahil hindi pa din nawawala yung lasa ng tequila sa bibig ko. "Let's go. I'll take you home," sabi nito kaya agad din naman akong nagreklamo. "No, kasama kami ni Elise nung pumunta dito, kaya dapat magkasama din kaming umuwi," angal ko sa kanya. "Elise is so wasted, Amara. Sinama na ata siya ng ibang staff na umuwi." "Wait, what? Umuwi na sila? Aba, bakit nila ako iniwan dito? Anong ibig mong sabihin? Tama ang iniisip mo. Kanina pa sila umuwi, kaya tara na iuuwi na kita," sabi nito at wala naman akong magawa, nang bigla niya na lang akong hilahin. Bahagya pa akong nahilo nung tumayo ako, at sumakit din ng konti ang paa ko. "See, you're already drunk and you slept earlier, di ka kasi nag-iingat," posel nito sa akin kaya naman umirap ako sa kanya. "Stop rolling your eyeballs at me. You look hotter." Agad ko naman siyang tiningnan ng masama, pero tinuwanan lang ako nito. Mas lalo akong nagulat nung bigla niya na lang akong binuhat. "Hoy, ibaba mo ako, Franco, ano ba?" Sigaw ko sa kanya habang sinusuntok siya sa dibdib. Not until we get in the car. "Baka takbuhan mo ako," natatawang sagot nito sa akin. Nailang naman ako habang palabas kami, dahil pinagtitinginan kami ng ibang mga bisita. Malamang nagtataka na sila kung sino yung babaeng karga-karga ni Franco. Agad naman kaming nakarating sa kotse niya, at sinakay niya ako papasok sa Porsche niya. Hindi na ako umangal sa kanya dahil wala din naman akong magagawa, kaya nanahimik na lang din ako. "Are you still mad at me?" Mahinang tanong nito habang nagmamaneho. Sino naman kasing matutuwa doon? Matapos mong nakawin ang first kiss ko, ay makikita kitang hinahalikan ng iba, masungit na sagot ko sa kanya. "So are you jealous?" Tanong nito na halatang pinipigilan ang ngiti. "Of course not. It's just that na-offend lang ako, dahil iniingatan ko ang first kiss ko, para sa taong mamahalin ko in the future, tapos sa'yo parang wala lang," naiinis pa din na sagot ko. "You saw us right. Kita mo naman na siya ang humulik sa akin, diba? Nagpahalik ka naman. Halata namang gustong gusto mo din." I rolled my eyes at him. "Well, mas nag-enjoy ako sa paghalik ko sa'yo kanina," he said then winked. Agad ko naman siyang tiningnan ng masama, at tumawa lang ang loko. "Sabi mo first kiss mo yon. Di ka ba nagka-boyfriend? Yuzisa nito. At ano namang pakialam mo kung wala? Wala akong time sa mga ganun," sagot ko sa kanya, at tumingin na lamang sa labas ng bintana. "No offense, Amara, but I'm not sorry when I kissed you earlier. I enjoyed it and I'm sorry if I became so aggressive earlier, I just can't help myself. You look so beautiful tonight," paumanhin nito. Agad namang namula ang mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Nagagandahan ba siya sa akin? Agad namang sumunod ang paglakas ng kabog ng puso ko. Ano bang gusto niyang ipahiwatig sa akin? Naguguluhan ako.